Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, pinansin ni Mandy ang pananatili ni Tio sa loob ng opisina ni Fernanda. Noong makalabas ang tumboy, sinabi ng binata na pag-aralang mabuti ang pasuking negosyo. Binanggit pang may ibinibintang sasakyan. Pero kinontra naman ni Tio na baka sira ang mga makina kung segunda mano ang bibilhing sasakyan. Namahalan si Fernanda sa binibiling kursonadang sasakyan. Tinawagan naman ni Mandy si Fernanda na naghihintay pa rin ang binata sa kanyang pwesto. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Basta Guwapo, dito sa ating dula, Super Pipita. Ang pangit ng mga ugali ng mga yun. Umalis na nga sila. Hindi pa sila nagbayad ng upa. Iniwanan pang kay baho. Hindi ko masikmura ang amoy sa loob ng apartment. May tumawag noon ni Tay kung may bakante daw sa aking paupahan. Isang pamilya. Pero paano ito? Ang baho naman. Ah, Pipita! Oh, bakit mo tinatawag si Pipita? Bakit po, madam? Ano pong kailangan? Makinig ka sa aking sasabihin. Linisin mong mabuti ang apartment na iniwanan ng nag-upa doon. Saan po yun, madam? Hindi ko po alam. Ihatid ka ni Teo. Ay, sasamahan na pala kita. Hindi pa nakapunta si Teo doon. Hindi kayag linisin ni Pipitang mag-isa yun. Kumuha ka ng uupahan mo. Bakit pa ako kukuha ng uupahan ko? Anong silbi ni Pipita na katulong? Kawawa naman. Tutulungan ko na lang siya. Anong sinabi niyo, Itay? Tutulungan niyo si Pipita? Trabaho niya yan. Ay, huwag kayong mag-alala, madam. Kayang-kaya ko yan. Huwag kayong mag-alala, kan. Yan ang gusto ko sa'yo, Pipita. Tutulungan ka na lang ni Teo. Bumili kayo ng sabon at pang-spray para mabango. Gumamit kayo ng face mask. Maaga akong matulog ngayon kasi bukas, sigurado, mapapalaban ako.
sa medyo mabigat na trabaho. Baka hindi kakayanin ni Tio ang maglinis. Lalo't sigurado ko hindi sanay yun. Ang baho pa kasi daw. Kaya, kausapin ko nga saglit si Kamutaw. Hello, Kamutaw! Oh, maaga yatang natapos ang trabaho mo ah. May kasama ka ba ulit? Ako lang. Pero kung minsan, tinutulungan ako ni Uncle Felipe sa mga trabaho ko. Dalawa lang sila. Pangatlo si Tio na driver ni Madam. Ah, Pero hindi ko naman siya pinagsisilbihan. ganon? Siya nga pala, nandito si Nana Dusyang sa Bugyasan. Dusyang o basyang? Ay, nakakahilo ang... tatlo silang magkakapatid. Halos pari-pariho ang pangalan. Basyang, Dusyang, Disyang. Ay, naku, nakakahilo. Ganon ba? Yan pala ang gusto mong pag-usapan natin. Magandang umaga sa iyo, Madam Fernanda. Maganda, sabi ko, kasi talagang maganda kayo. Maganda yata ang gising mo Teodora. Masaya ka habang naglilinis ng kotse. Dapat lang, Madam. Masaya tayo palagi. Iwasan na maging malungkot. Tingnan ko lang kung magawa mo pang ngumiti maya-maya. Wala naman akong sakit, Madam. Ano bang sinasabi mo? May sinabi ba akong may malubha kang sakit? Sabay tayong lalabas ni Pipita mamaya. Idaan natin siya sa grocery. At balikan mo ako pagkaatid mo kay Pipita. Tapat ng isang apartment ito Pepita. Bakit dito mo hinihinto ang kutsi? Anong gagawin natin dito? Huwag ka nang magtanong. Tulungan mo na lang akong magbaba ng mga binili nating grocery. Ano ba ang mga yan? Ang dami mong pinamili Ang dami mong tinatanong, Tio. Paupahan ito ni Madam Fernanda. Halika na nga. Mga sabon naman yata ito Ano naman itong nakabotelya? Muriatic acid mga yan. Ano nga mo yun? Ang baho. Ito. Face mask. Diba ang sabi ni Madam Sayaw? Tulungan mo akong maglinis diyan. Iniwanan ng mga umuupa ito, kaya huwag ka nang magtanong. Bakit ako kasali dyan? Ikaw lang may trabaho niyan, Pipita. Hindi ako katulong na kagaya mo, huy. Driver ako. Tapos ko nang na-spray ng pabango para hindi na tayo masuka. Nahihirapan tayo nito. Ang kapal ng dumi. Lalo na yung mga kumapit na balahibo ng aso dyan, Ano bang klaseng nangupahan ang mga yun? Pinabayaan lang, tapos iniwan. Tumakas daw sila. Ilang buwan daw na hindi sila nagbayad ng renta. Ano? Ang pangit naman ng ugali yun. Pagkatapos, tayo ang kawawa mag-aamoy. Iniwanan nilang babaho. Wala tayong magagawa. Tayo magtatapos nito. Puro ka reklamo, Tio. Kung hindi ko lang kursunada, ewan ko lang. Hoy, anong sinabi mo? Wala. Ang ibig kong sabihin yung kachat ko. Huwag sana muna yan ang isipin mo. Maglinis muna tayo, oy! Ang baho talaga dito. Kahit sa labas, umaalingasaw. Uncle Felipe, mag-ingat kayo sa daraanan ninyo. Madulas! Hindi na sana kayo pumunta. Kayang-kaya na namin ni Tio to. Wrong timing naman.
Dumating pa si Uncle Felipe. Papantayan kami. Wala ko sanang iwanan si Pipita dito. Paano na kaya ito? Buisit. Ang dumi ano. Maghahanap ako ng makakasama ninyong maglinis dito. Ay, huwag na po, Uncle! Kayang-kaya namin ito ni Tio! Akala ko wala ka dito sa opisina mo. Hindi ko kasi nakita ang kotse mo sa labas. Bukod lang kung yung bagong kotse na nakasalubong ko na halos pali pa rin ang tomboy na yon ng driver mo. Hindi pa ako nakabili ng bago. Inutusan ko si Teo na tulungan si Pipita na maglinis doon sa nabakanting paupahan ko. Kung wala kang driver, nakahanda akong paglingkuran ka. Wala akong pupuntahan sa araw na ito. Baka naman pwede kitang yayaing mamasyal, Fernanda. Huwag mo na yun ang pag-usapan natin. Siya nga pala, nakapag-isip ka na ba? Oo, pumapayag na ako. Bilang pang-umpisa, magbibigay ako ng 100,000 pesos. Sige. Pwede na yan. Kung sakali man, pwede mo pang dagdagan. Sa tingin ko sa inyo, pagod na kayo. Magpahinga muna kayo. Nakabili ka na ba ng merienda, Pipita? Meron, Uncle! Kaya lang iluluto ko pa. Makikiluto na lang sama ako dyan sa kabilang paupahan kung pwede, Uncle. Hindi kaya ito nakabili ng soft drinks, Pipita. Tubig lang nandyan na nakita ko. Bibili sana ako. Bakit hindi ka ba makakakain kapag walang soft drinks? Bibigyan kita ng pambili mo. Isit, nautakan ako ni Pipita. Kahit mamayang tanghalian na ako babalik doon. Pero, teka, nakakahiya naman yata kay Uncle Felipe. Makakaisumbong pa ako kay Madam Fernanda. Madali lang magdahilan, kaya lang. Ano kaya? Ganito na lang. Sabihin kong naghanap pa ako ng mabibilhan ng soft drinks. Hindi balay. Madalang naman akong tawagan. Itinaon pa nitong tumatawag na ito. Fernanda, excuse me ha. Sasagutin ko lang itong tumatawag. Okay lang. Ganyan talaga ang negosyante. Laging busy. Hello? Ngayon na ba? Ay, oo nga pala, no? Nakalimutan ko. Sige. Darating ako. Sige. Bye. Fernanda, babalik na lang ako, ha? Ako na lang ang tatawag kapag hindi ako busy. Baka naman pwede kitang yayaing mamasyal. Alam ko na ang aking gagawin para mapapayag ko siya. Madali lang ang magdahilan. Tio, bakit ngayon ka lang dumating? Malas nga eh. Hindi ko mapaandar ang kotse kanina. Muntik pang hindi ako makabili ng soft drinks. Ang layo ng tindahan nila dito. Napakahalaga naman ng soft drinks na yan. Magmerienda ka muna. Iniwanan ko ang kotse sa talyer. Babalikan ko pa. Hindi bali. Malinis na at mabango naman na itong paupahan ni Madam Fernanda.
Hindi pa tapos, tiyaw. Nagluto kasi ako ng pananghalian natin. Bakit hindi pa kasi bibili ng bagong sasakyan si Fernanda? Tumingin na kami, Uncle, kaya lang walang stock. Tatawagan na lang daw siya kapag meron na. Hindi ka pa tinatawagan ni Fernanda? Baka kailangan ka doon sa opisina. Hindi pa naman po, Uncle. Ako sanang tatawa sa kanya, kaya lang ayaw ko siyang maisturbo. Baka pagalitan pa ako. Umiwas ako sa paglilinis. Marami pa palang lilinisan si Pepita. Para sa akin, pwede na to. Malinis na. Pero hindi pa kontento si Pepita. Malinis na ito, pero puwisit talaga. Para daw walang masabi si Madam. Pagod na ako. Hindi ako sanay pawisan. Si Madam Fernanda itong tumatawag. Hello, Madam! Ang tagal mong sumagot. Madam, kasi... Hindi pa ba kayo tapos dyan? malapit na, Madam, malapit na. Pumunta ka dito sa opisina. Ikaw ang hiharap ko kay Mandy. Magpaganda ka, ha? Ha? Ano daw? Magpapaganda ako? Nakalimutan yata ni Madam Fernanda na isa akong tumboy. Talagang nakakabaliw ang ganda ni Fernanda. Sinong mag-aakala na isa na siyang byuda? Parang dalaga ang aura. Mayaman pa. Siguradong maraming maiinggit sa akin. At pwede ko nang itigil ang aking mga raket. Hindi niya siguro inaasahan ang naisip kong ito. Hindi ko napakakawalan ng pagkakataong ito. Kanina ka pa ba naghihintay, Fernanda? Kararating lang namin. Pareho lang tayong na traffic. Hindi pala mainit maghintay kay Sir Mandy, Madam. Sakto lang ang dating. May kasama ka palang magandang binibini. Kaibigan mo? Palabiro pala kayo, Sir. Oo, malabo na ang panangin ninyo. Kailan ba kayo nagpatingin ng grado sa mata niyo, Sir? Nakakatawa ka, Mandy. Bakit? Hindi mo nakilala si Chudora? Tiyo? Ikaw nga ba yan? Ang ganda mo pala kapag nakabistida ka. Ano? Nakauwi ka na pala, Fernanda. Parang nakita ko na itong kasama mong magandang dalaga. Teka, nasaan si Teo? Bakit hindi mo kasama? Si Uncle Felipe naman. Bakit? Hindi niyo ako namumukhaan? Itay naman. Nagbistida lang si Teo. Hindi na niyo siya nakilala. Hala, ako rin. Nagulat pagkakita ko kay Teo na nakabistida. Pare-pareho kayo ni Mandy. Namangha din siya. Hindi ka pala tumboy kung gugustuhin mo lang. Napilitan lang po ako, Uncle. Mahirap kasi mawala ng trabaho eh. Oh, bakit mo naman nasabi yan, Teo? Ang akala ng Mandy na yun, mauutakan niya ako. Gusto niya akong biglay. Pero napansin ko, parang hipon na nalagyan ng suka ang kanyang muka sa kanyang pagkabigla. Naisahan ako ni Fernanda. Gusto niyang si Teo na lang ang aking ligawan.
Ano ako? Aanhin ko naman ang tomboy na yan. Ako ang nasurpresa niya. Pero gugulatin ko siya. Alam ko na ang aking gagawin para makabawi ako sa kanya. Sino naman kaya itong tumatawag sa landline? Tulog na lahat ang mga kasama ko sa bahay. Hello? Ano? Anong sinabi niyo? Baka nagkamali lang kayo. Hindi ako si Madam Fernanda. Si Pipita ito, nakatulong nila. Siya ba ang gusto niyong kausapin? Sino yan, Pipita? Lumabas na si Madam sa kwarto niya. Kausapin niya. Ipinapa na ang retibo. Ang sabi ko, sino yan? Hindi ko pa alam, Madam. Hindi naman sinabi kung sino siya. Napagkamalan pa nga akong kayo ang kausap. Sa susunod, kapag may tumawag sa landline, huwag mong sagutin, ha? Ay, nako. Kung bakit ugali kong dalhin ang cellphone ko dito sa pagkainan. Ayan tuloy. Hindi ko maiwasan na hindi sagutin ito. Hello? Nandyan na yung order kong sasakyan? Sige. Pupunta kami ni Teo dyan. Sige. Bye. Ayos, Madam. May maganda na kayong kutsay. Ikaw pa ang mas nasisihan kaysa sa akin. Siyempre, Madam. Magandang imaneho ang bagong-bagong sasakyan. Hindi ka mahihiyang idaan sa harap ng Kapitulyo. Pipita, sumabay ka sa amin ni Teo. Pupunta muna tayo sa pwesto ng sasakyan. Pagkatapos, mamalengke ka na. Ang pangit naman ng kutsi na ito. Hindi maayos ang takbo. Hindi kaya nakita ng mekaniko ang sira nito. Hindi bale. May bago ng kutsi si Madam Fernanda. Hindi na niya ito napapansin. Dito ko idinaan sa kaanong walang sasakyan para hindi naman nakakahiya. Kasi kung sakaling masiraan ako sa may napakaraming sasakyan, nakakahiya talaga. Kaya okay lang na. Kanina ko pa yan papansin Sinusundan yata ako ng kutsi na yan. Baka karnapper yan. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, abangan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Basta Gwapo! Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!